Marshall Peak, Kabanata 4277. May lakas ng loob ka talaga na pumunta dito. Nang matapos ni Zhang Ruoshi ang kanyang kwento, tinanong niya si Yang Kai tungkol sa kung ano ang naranasan niya sa mga nakaraang taon. Walang itinago sa kanya si Yang Kai. Sinabi niya sa kanya na siya ay naakit sa isang lugar na tinatawag na Seven Openings Land kung saan siya ay nagsilbi bilang isang manggagawa sa loob ng ilang panahon pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Nang maglaon, sinamantala niya ang pagkakataong makatakas ng may mangyari at hindi sinasadyang sumali sa First In. Pagkatapos, gumala siya sa Great Cosmological Realm. Napuno ng kasiya siyang sorpresa ang mga mata ni Zhang Ruoshi nang malaman na bumalik siya sa Star Boundary at inayos ang mga sirang world principles. Siya ay naiiba sa kanya sa kahulugan na siya ay tunay na ipinanganak at lumaki sa Star Boundary. Sa makatuwid, nagtataglay siya ng isang espesyal na pagmamahal para sa mundong iyon. Nang masira ang world principles at ang Star Boundary ay nasa bingit ng pagbagsak, siya rin ay umaasa na makahanap ng paraan upang maibalik ang mundo balang araw. Gayunpaman, alam niya na ito ay tiyak na magiging isang napakahaba at mahirap na proseso. Taliwas sa kanyang inaasahan, nagtagumpay siyang Kai sa napakaikling panahon. Nakakamangha talaga si Ginoo. Siya ay may kakayahang magsagawa ng mga tagumpay na hindi kailanman inaasahan ng mga ordinaryong tao. Kung iisipin ko ang lahat ng ginawa niya sa nakaraan, alin sa mga gawaing iyon ang isang bagay na maaaring gawin ng isang ordinaryong cultivator? Nang malaman niya na nakakuha siya ng Spirit Province sa 3,000 Worlds, itinatag ang Voidland, at nagdala ng ilang daang libong tao mula sa Star Boundary doon, ang paghanga niya sa kanya ay lumakas at lumakas. Sa nakalipas na ilang taon, napakahirap niyang nilinang para lamang maging isa sa mga inner disciples ng Langya Paradise. Sa kabilang banda, si Yang Kai ay nagtatag ng isang sekta sa Outer Universe. Ang agwat sa pagitan nila ay maliwanag sa isang sulyap. Pinagsama niya ang 5th grade elements. Mula nang pumasok siya sa Outer Universe, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa paglalakbay sa Langya Paradise. Wala rin siyang paraan upang kumita ng mga mapagkukunan. Sa makatuwid, masasabing wala siyang narating sa nakalipas na dekada. Hindi rin gaanong lumaki ang kanyang las. Hanggang sa pumasok siya sa Langya Paradise, nagbago ang kanyang kalagayan. Ang mga disipulo mula sa alinmang sekta ay kailangang kumuha ng kanilang sariling mga mapagkukunan sa paglilinang sa pamamagitan ng pagsusumikap, ibig sabihin ay imposible para sa kanila na makatanggap ng anuman ng walang pagsisikap. Para sa kadahilan ng iyon, si Zhang Ruoshi ay walang mga mapagkukunang magagamit para magamit kahit na pagkatapos niyang sumali sa Langya Paradise. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang hamak na outer disciple sa simula. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit maraming mga disipulo ng iba't ibang mga sekta ang nagkaroon ng napakabagal na pag-unlad sa kanilang paglilinang. Kadalasan ay kailangan nilang magsagawa ng iba't ibang mga gawain sa loob ng maraming taon, dekada, o mas matagal pa para lamang magkaroon ng sapat na mga merito upang ipagpalit sa mga kinakailangang mapagkukunan ng paglilinang. Kapag natapos na nilang ubusin ang mga mapagkukunang ito, kailangan nilang ipagpatuloy ang pagkumpleto ng mga gawain hanggang sa makuha nila ang lahat ng kinakailangang heaven opening element powers. Kung mayroon silang sapat na supply ng mga mapagkukunan, kung gayon ang kanilang bilis ng paglilinang ay tiyak na tataas ng malaki. Pagkabalik ni Gupan mula sa Great Cosmological Realm, hinanap niya si Zhang Ruoshi, sinuri ang kanyang kakayahan, at binigyan siya ng ilang 5th grade resources. Noon lamang si Zhang Ruoshi sa wakas ay nagsimulang magtanim ng tunay. Si Gupan ay isa sa mga pangunahing disipulo ng Langya Paradise. Bagamat na-condense niya ang 6th grade elements, kahit na siya ay hindi makakuha ng 6th grade resources sa kalooban. Pagkatapos ng lahat, ang bawat 6th grade resources ay nagkakahalaga ng 10 o 20 milyong heaven opening pills. Itinuring ang mga mapagkukunang ito bilang mga strategic reserve sa alinmang sekta, kaya imposibleng makuha ang mga ito ng basta-basta. Ito ay ang limitasyon para lamang sa kanya upang makakuha ng mga 5th grade resources. Napakabuti sa akin ni Senior Sister Gu. Sinabi niya sa akin na malaki ang naitulong mo sa kanya sa Great Cosmological Realm. Bukod dito, sinabi niya na hindi siya makakalabas ng Great Cosmological Realm ng buhay nang walang tulong ni Ginoo. Ngumiti si Yang Kai. Siya ay isang banal at matuwid na babae. Saglit na nagmumuni-muni, nagpatuloy siya. Gusto mo bang magsimulang muli? Mayroon akong ilang Taiyi Soul Cleansing Water na hawak ko. Maaari nitong hugasan ang iyong Dowsil powers at hayaan kang mag-condense ng mga bago. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan. Medyo marami ako sa kanila. Umiling si Zhang Ruoshi sa mga salitang iyon. Hindi na kailangan, Ginoo. Alam ko ang sarili kong limitasyon.
Kahit na kaya kong pilitin na i-condense ang 6th grade elements, natatakot ako na hindi ko ma-survive ang tagumpay sa Heaven Opening Realm. Ang kinahinatnan ng kabiguan ay ang pagkasira ng kanyang katawan. Iyon ang isa sa mga problemang bumagsak sa hindi mabilang na mga cultivator. Upang makapasok sa Heaven Opening Realm, isa sa mga problemang kinakaharap ng mga cultivator ay ang pagkuha ng mga mapagkukunan. Kung mas mataas ang grado ng resources, mas naging mahal at mahirap makuha ang mga naturang mapagkukunan. Ang isa pang problema ay ang kakayahang magdala ng dowsil ng isang cultivator. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga cultivator ay pipili lamang ng mga mapagkukunan sa loob ng saklaw ng kanilang mga kakayahan sa pananalapi at mga kapasidad sa pagdadala, hindi alintana kung sino sila. Bagamat tiyak na hindi masama ang kakayahan ni Zhang Ruoshi, hindi ito kasing husay ng Kuhua Siyang o Nigupan. Hindi may kakaila na ang pag-condense ng 6th grade elements ay magiging mapanganib para sa kanya. Gayunpaman, hawak ni Yang Kai ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills sa kanya. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay pinino gamit ang World Source Liquid bilang pangunahing sangkap nito at maaaring makabuluhang tumaas ang pagkakataon ng isang cultivator na matagumpay na makapasok sa Heaven Opening Realm. Sa makatuwid, naniwala si Yang Kai na ang kanyang mga panganib na mab-I-go kapag umabant sa Heaven Opening Realm ay hindi mataas kahit na i-condensed niya ang 6th grade element powers. Ngunit sa karagdagang pagsasaalang-alang, natanto ni Yang Kai na sapat na ang 5th grade elements. Si Zhang Ruoshi ay maaaring dahan-dahang maglinang hanggang sa maabot niya ang 7th grade Heaven Opening Realm isang araw. May panganib kahit na gumamit siya ng Tai Yi Soul Cleansing Water, kaya nagpa siya siyang ipaubaya ang desisyon sa kanya. Matapos sabihin sa kanya na magpahinga ng mabuti, inalis ni Yang Kai ang kanyang isip mula sa Small Sealed World. Lumipas pa ang ilang araw. Si Zhang Ruoshi ay halos ganap na gumaling sa puntong ito, kaya binitawan siya ni Yang Kai at ipinakilala siya ng maayos kay Kuhua Siyang. Noon lamang nalaman ni Zhang Ruoshi na ang kabilang partido ay isang core disciple ng Yin Yang Cave Heaven. Medyo naging weird ang ekspresyon nito nang tumingin sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, narinig na niya ang pangalang, Yin Yang Cave Heaven. Sina Kuhua Siyang at Yang Kai ay magkasamang naglalakbay ng mag-isa. Hindi banggitin na ang paraan ng pagtingin ni Kuhua Siyang sa kanya at pakikipag-usap sa kanya ay malinaw na nagpapahiwatig. Hindi may iwasang magkamali si Zhang Ruoshi. Habang unti-unti silang sumusulong, nagsimula silang makakita ng mga bakas ng iba pang mga cultivator. Nakatagpo din nila ang paminsan-minsang tumatakas na mga monster beasts at nakahanap pa ng ilang larangan ng digmaan. Alam ni Yang Kai na sa wakas ay naabutan na nila ang iba pagkatapos nagmamadaling makarating dito. Magkagayunman, ang mga natanggap niya sa loob ng Blood Monster Cave Heaven ay halos balewala. Ito ay lubhang nakapanlulumo. Nakakuha si Kuhua Siyang ng 7th grade Monster Beast Core sa Blood Lake, habang nakakuha lang siya ng 5th grade Monster Beast Core. Sa kabaligtaran, nakakuha siya ng napakaraming kayamanan pabalik sa Great Cosmological Realm na halos hindi niya madala ang mga ito. Habang iniisip ni Yang Kai kung naubos na ba niya ang lahat ng kanyang swerte pabalik sa Great Cosmological Realm, bigla niyang napansin ang isang malaking grupo ng mga tao na nagtitipon sa isang lugar na hindi masyadong malayo sa unahan. Kaya hindi niya maiwasang magulat. Kailangang sabihin na ang lugar na ito ay medyo malalim sa Blood Monster Cave Heaven. Malayo na itong lumampas sa hanay ng mga lugar na minarkahan sa mapa. Sa buong kasaysayan, walang sino man ang nakarating ng ganito mula noong unang binuksan ang Blood Monster Cave Heaven. Nabalitaan na ang mas malalim na pakikipagsapalaran sa Blood Monster Cave Heaven, mas malaki ang mga panganib. Gayunpaman, ang kanilang paglalakbay dito ay ganap na walang hadlang, nang walang kaunting pahiwatig ng panganib. Hindi lang ang grupo ni Yang Kai ang nakaabot ng ganito. Marami ring iba na nauna sa kanila. Kaya naman, kakaiba kung bakit nagtitipon ang mga taong ito sa direksyong iyon. Habang nagtataka siya, pinangunahan ni Yang Kai sina Kuhua Siyang at Zhang Ruoshi. Hindi nagtagal bago sila nakarating sa tuktok ng isang mataong bundok. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang tingin sa paligid at nakita ang ilang mga kakilala na minsan niyang nakilala sa Great Cosmological Realm. Ang mga taong ito ay mga tagapagdala na pinili ng mga Divine Spirit. Sa huli, salamat lamang sa kanyang tulong na ligtas silang makaalis sa Great Cosmological Realm. Nang maghiwalay sila, iniwan ng mga taong ito ang kani-kanilang faith token kay Yang Kai para mabisite niya sila sa kanilang sect kapag may oras siya. Nangako silang bibigyan siya ng pinakamahusay na mabuting pakikitungo na maibibigay nila. Dahil doon, maraming mga mata ang agad na lumiwanag nang makitang muli si Yang Kai. Mabilis silang lumapit at ikinuyom siya ng mga kamao bilang pagbati. Binalikan ni Yang Kai ang pagbati, ngunit bago sila makapagpalitan ng kasiyahan, narinig niya ang isang galit na dagendong.
Yang Kai, hindi ako makapaniwalang mayroon ka talagang lakas ng loob na pumunta rito. Sa ilang kadahilanan, ang pakikinig sa boses na ito ay labis na nagalit kay Yang Kai. Tumingin siya sa direksyon ng boses at nakita niya ang isang grupo ng mga tao na lumilipad mula sa isa pang bundok na may napakalaking kilig. Maliwanag na ang grupong ito ng mga tao ay nagpapahinga doon ngunit lumapit pagkatapos makita siya. Ang nangunguna ay walang iba kundi si Yin Xinjiao ng Zuan Yuan Cave Heaven. Sina Yin Xinjiao at Yang Kai ay nagkaroon ng alitan sa pagitan nila. Bago bumukas ang Blood Monster Cave Heaven, ninakaw ni Yang Kai ang kanyang pasukan at muntik na siyang mawalan ng pagkakataong ito. Nang maglaon, pinangunahan ni Yin Xinjiao ang isang pares ng kanyang mga junior brothers upang tugisin si Yang Kai. Walang sinasabi kung ano ang mangyayari kung hindi hiniram ni Yang Kai ang lakas ng Golden Gorilla King at isang Monster Beast na lobo upang takasan ang kanilang pagtugis. Natural lang sa dalawang sinumpaang magkaaway na ito na mag-alab sa galit ngayong magkaharap na sila. Si Yin Xinjiao ay napapaligiran ng maraming tao. Gayunpaman, ang bahagyang ikinagulat ni Yang Kai ay kasama nila si Pei Wenzuan ng Myriad Demons Heaven. Hindi namatay ang taong ito. Napatingin si Yang Kai kay Pei Wenzuan ng may pagtataka. Naalala niya ang pagbaril ni Black Crow Divine Monarch ng dugo sa kanya at wala ng identity token si Pei Wenzuan para protektahan siya. Paano siya nakaligtas? Gaya ng inaasahan sa isang disipulo mula sa isang pangunahing sekta, ang kanyang pamana ay talagang pambihira. Ang pagkakita sa dalawang ito na magkasama ay naging sanhi ng bahagyang pagiling ng mga ngipin ni Yang Kai. Siya ba si Yang Kai? Isang gwapong binata ang humarap sa kanya at nagtanong. Sinabi ni Yin Xinjiao. Tama, siya si Yang Kai. Mayabang na sinabi ng binata. Narinig kong natalo mo ang aking junior sister na si Yu Luo siya sa isang galaw sa Azure Arena. Napataas ang kilay ni Yang Kai sa mga salitang iyon. Si Yu Luo siya ang junior sister mo. Sino ka? Kung si Yu Luo siya ang kanyang junior sister, dapat ay mula rin siya sa Azure Heaven. Sumagot ang binata, Baliyang ang pangalan ko. Tandaan mong mabuti, dahil ako ang papatay sa iyo. Habang sinasabi iyon, ngumisi siya kay Yang Kai, na nagpapakita ng isang set ng mapuputing ngipin. Lumapit ang isa pang binata. Brother ba, saan nanggagaling ang tiwala mo? Akin ang ulo ni Yang Kai. At ikaw ay, galit na galit si Yang Kai kaya natawa siya. Narinig niya mula kay Ku Huaxiang na maraming tao ang gustong pumatay sa kanya. Napansin na siya ng Cave Heavens at Paradises, ngunit hindi komportable para sa kilalang Heaven Opening Realm Masters na direktang kumilos laban sa kanya dahil kailangan nilang panatilihin ang kanilang reputasyon at reputasyon ng kanilang mga sekta. Dahil doon, ipinaubaya na nila sa kanilang juniors ang usaping ito. Ang Blood Monster Cave Heaven ay walang alinlangan ang pinakamagandang lugar upang malutas ang isyong ito. Walang magsasabi ng kahit ano kung si Yang Kai ay mapatay sa lugar na ito. Gayunpaman, ang mga alingawngaw ay mga alingawngaw lamang. Hindi niya akalain na napakaraming tao ang gustong pumatay sa kanya pagdating niya sa lugar na ito. Isang bagay kung gusto siyang patayin ni Pei Wenzuan at Yin Xinjiao. Nagkaroon sila ng personal na hinanakit laban sa kanya pagkatapos ng lahat. Makatwiran din na dumating si Baliyang ng Azure Heaven na naghahanap ng gulo. May makatwirang dahilan si Baliyang para ipaghiganti ang kanyang junior sister at mabawi ang mukha ni Azure Heaven. Sa kabilang banda, ang huling taong lumitaw ng wala saan ay ganap na hindi pamilyar kay Yang Kai. Clear Mind Heaven, Hyukang Xian. Clear Mind Heaven. Hindi naiwasang isipin ni Yang Kai na parang pamilyar ang pangalan. Matapos pag-isipang mabuti ay bigla niyang naalala kung saan niya narinig ang pangalan noon. Nakilala niya ang isang Clear Mind Heaven na disipulo na may pangalang Yung Master Hai, sa unang pagkakataon niya sa Thousand Bird Star City. Ang taong iyon ay nanliligalig kay Luo Hai, kaya tinuruan siya ni Yang Kai ng kaunting leksyon. Dahil dito, nahuli siya at pinarusahan ng law enforcement team ng Thousand Bird Star City. Ang insidente ay labis na nagpagalit sa Lady Boss kaya tahimik niyang hinabol at pinatay si Young Master Hai sa kawalan sa labas ng Star City. Dahil sa insidenteng ito, nakipagsanib puwersa si Hai Pinglin ng Clear Mind Heaven kay Shinji at sa iba pa upang kabkuban ang Lady Boss sa panahon ng pambihirang tagumpay ni Old Bai sa Heaven Opening Realm. Ang isa pang tao ay humakbang pasulong at magalang na kinuyam ang kanyang kamao kay Yang Kai. Asher Nether Paradise, Ye Cheng, narito para sa iyong ulo, Brother Yang. Marshall Peak, Kabanata 4278. Tulong. 4 na Cave Heavens at isang paraiso. Lahat sila ay gustong mamatay si Yang Kai. Ang mga ito ay lamang ang mga hayagang nagpahayag ng kanilang mga intensyon. Mas marami pa ang tumahimik ngunit pinanood si Yang Kai ng may labis na interes. Maraming mga titig ang nakatutok sa kanyang leeg at puso, na tila nag-iisip kung aling lokasyon ang mas magandang pantirya kung sakaling lumipat sila.
Ang isang magaspang na pagtatansya ay nagpahiwatig na mayroong kasing dami ng 12 cave heavens at paradises, na may humigit kumulang 20 hanggang 30 iba pang mga cultivator kasama sina Pei Wenzuan at Yin Xinjiao sa nangunguna. Ang mga taong ito ay ang mga piling core na disipulo ng iba't ibang cave heavens at paradises at kahit papaano ay nakakondensed ang 5th grade heaven opening realm elements. Gayunpaman, marami sa kanila ang nag-condense ng 6th grade heaven opening realm powers. Masasabing dito natipon ang mga pinakamagaling at mahuhusay na cultivator sa nakababatang henerasyon ng 3,000 mundo. Isang araw, ang mga cultivator sa lugar na ito na nagawang sumulong sa Heaven Opening Realm ay tiyak na magiging makapangyarihang mga dakilang eksperto na namuno sa mundo. Kinilabutan ng mga manunood dahil maraming tao ang nakatingin mula sa mga bundok sa paligid. Hindi nila alam kung sino si Yang Kai o kung paano niya nagawang pukawin ang napakaraming cave heavens at paraiso na napakaraming tao ang napupuot sa kanya at gustong kitilin ang kanyang buhay. Sa bundok kung saan nakatayo si Yang Kai, naging napakasolemn na ang mga ekspresyon ng mga cultivator na lumapit at bumati sa kanya kanina. Dumating lamang sila upang batiin siya dahil natanggap nila ang kanyang tulong pabalik sa Great Cosmological Realm. Sinong makakaalam na magkakahalo sila sa gulo na ito bilang resulta? Hindi sila mga taong walang utang na loob na hindi alam kung paano bayaran ang kanilang mga utang, at ang utang na negang iligtas buhay ay mas mabigat kaysa sa isang bundok. Natural lang na binayaran siya ng buo. Kaya lang, bawat isa sa kanila ay kinatawan ng kani-kanilang sect. Kung sila ay nahuli sa gulo ni Yang Kai, malaki ang posibilidad na ang kanilang mga aksyon ay makakaapekto rin sa puwersang nasa likod nila. Kaya naman, nag-atubili silang kumilos. Si Ye Cheng ng Asher Nether Paradise ay nagbigay ng maliit na ngiti at tumingin kay Yang Kai na may mainit na ekspresyon. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo, kapatid na Yang. Matapos kitang makilala ngayon, nakikita kong karapat-dapat ka sa iyong reputasyon. Sayang at hindi kita nakakachat, Brother Yang. Talagang napapabuntong hininga ako sa panghihinayang. Malamig na ngumuso si Yin Xinjiao. Bakit ka nagbubuga ng napakaraming kalokohan? Atakihin natin siya ng buo. Ang kanyang ulo ay pag-aari ng sino mang makakapatay sa kanya. Napangiti si Pei Wenzuan. Kung ganoon, dapat kayong lahat ay tumabi. Ako ang papatay sa kanya. Kung hindi dahil sa katotohanang mayroon siyang paraan upang protektahan ang kanyang sarili, matagal na siyang namatay dahil sa mga pagkana ni Yang Kai. Sa makatuwid, siya ay may hawak na isang medyo mabigat na sama ng loob. Mga tagalabas, umatras. Kung hindi, papatayin ka ng walang awa. Sigaw ng isa pang tao. Hindi alam kung saang cave heaven o paraiso siya nanggaling, ngunit kahanga-hanga ang aura sa paligid niya. Late nang dumating si Yang Kai dito, napakaraming tao ang nagtipon-tipon sa mga bundok. Ang ilan ay tahimik na nakatakas matapos makita na ang isang salungatan ay malapit ng sumiklab, at sa sandaling ito, mas maraming tao ang umatras pagkatapos marinig ang babala ng taong ito. Ang mga cultivator na ito ay mabilis na nakakalat sa malayo sa isang iglap, tulad ng mga lunok na umaalis sa kanilang mga pugad. Sa kabilang banda, ang mga cultivator na dumating upang batiin si Yang Kai kanina ay mukhang napakagulo. Ilang sandali pa ang lumipas bago ang isa sa kanila ay kinuyam ang kanyang kamao at sinabing, "Pasensya na, Brother Yang." Sa isang mabigat na buntong hininga, tumalikod siya at umalis. Totoo na nakatanggap siya ng malaking pabor mula kay Yang Kai sa Great Cosmological Realm. Gayunpaman, wala siyang intensyon na gumawa ng mga kaaway sa napakaraming cave heavens at paradises. Malaki ang posibilidad na hindi lang siya mamatay sa lugar na ito, kundi magdadala rin siya ng gulo sa kanyang sect. Kung siya ay papatayin ng mga taong ito, ang kanyang sekta ay hindi rin mangangahas na maghayganti. Ang kanyang kamatayan ay magiging walang kabuluhan. Sa napakaliwanag at magandang kinabukasan na naghihintay sa kanya, bakit kusa niyang pipiliin na mamatay sa lugar na ito? Sa pag-atras ng isang tao, mabilis ding sumunod ang iba, bawat isa sa kanila ay humihingi ng tawad sa kahihiyan tulad ng ginawa nila. Kuhuwa siyang, bakit hindi ka umaalis? Tumingin si Baliyang ng Azure Heaven kay Kuhuwa siyang at nagtanong. Bakit naman ako aalis? Napakalawak ng mundo, kaya pwede akong pumunta kahit saan ko gusto. Pwede ba tigilan mo na ako? Ngumuso si Kuhuwa siyang. Ngumuso si Baliyang. Mukhang nakatayo ang Yin Yang Cave Heaven sa gilid ng bastos na ito. Sumagot siya. Kayong lahat ay dapat tumigil sa pagsasalita sa pangalan ng inyong mga sekta. Kayo lang ang makakatawan sa inyong sarili. Magiliw na tumanggo si Baliyang. Wala akong masasabi para pabulaanan ang iyong mga salita, junior sister ko. Sana lang hindi mo ako sisihin sa pagiging malupit kapag nagsimula na ang laban mamaya. Natawa siya ng mahina. Pwede mong subukan. Junior Sister Zhang, bakit nakatayo ka pa dyan? Bilisan mo at pumunta ka dito.
May sumigaw sa mga nagngangalit ng ngipin mula sa karamihan. Tumangala si Zhang Ruoshi at nakitang ito ang lalaking dati niyang kasama sa paglalakbay, si Du Shu. Dumating siya sa ilang sandali at nakatingin sa kanya ng mahigpit mula sa gitna ng karamihan sa mga sandaling ito. Sumulyap siya sa kanya at dahan-dahang umiling. Hindi ako aalis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Du Shu habang umungol. Junior sister, alam mo ba kung ano ang iyong ginagawa? Alam mo ba kung sino siya? Sina Du Shu at Zhang Ruoshi ay parehong inner disciples ng Langya Paradise. Hindi pa nila naabot ang antas ng core disciples o legacy disciples, kaya hindi pa nila narinig ang tungkol kay Yang Kai noon. Gayunpaman, hindi nito napigilan si Du Shu sa pagtatasa ng kasalukuyang sitwasyon. Sa napakaraming elite na disipulo ng iba't ibang cave heavens at paradises na naghahanap ng buhay ni Yang Kai, natural lang na hindi niya gustong magdala ng gulo sa kanyang sarili. Nang makita niya si Zhang Ruoshi na nakatayo sa tabi ni Yang Kai, agad niyang sinubukang tawagan ito para hindi siya madamay. Siyempre, alam ko kung sino siya. Siya ang tagapagligtas at tagapagbigay ng buhay ko. Kung may gustong pumatay sa kanya, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Itinaas ni Zhang Ruoshi ang kanyang kamay at tinawag ang Heaven's Great Sword, na nagpapakita ng isang heroic na kilos. Lumingon si Yin Jinzhao kay Du Shu. Junior brother Do, yun ba ang junior sister mo? Kung gayon, mas mabuting kumbansihin mo siyang mabuti. Ang mga sandata ay walang mata. Masama kung siya ay nasugatan kapag nagsimula na ang labanan. Ikinuyom ni Du Shu ang kanyang kamao sa takot. Patawarin mo ako, senior brother Yin. Maaaring bahagi ng Langya Paradise si junior sister Zhang, ngunit sumali lang siya sa sect ilang taon na ang nakalipas at hindi masyadong matino. Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay hindi kumakatawan sa Langya Paradise. Mga senior brothers, senior sisters, mangyaring gawin kung ano ang kailangan ninyo. Kung siya ay nasugatan sa labanan, kung gayon natatakot ako na iyon ang kanyang kapalaran. Hindi masama, brat. Sinulyapan ni Pei Wenzuan si Du Shu nang may pagsang-ayon, ngunit ang lalim ng kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa matinding pang-aalipusta at paghamak. Hindi niya maaaring katawanin ang Langya Paradise, ngunit kaya ko. Hindi ba? Isang malinaw na boses ang umalangaw-ngaw at isang maliit na figure ang dumapo sa malapit. Tumingin si Zhang Ruoshi sa direksyong iyon na may ekspresyon ng masayang sorpresa. Senior Sister Gu. Mukhang napahiya si Du Shu at awkward na kinuyam ang kanyang kamao. Binabati ni Du Shu si Senior Sister Gu. Ang taong dumating ay walang iba kundi si Gu Pan. Bilang isang Langya Paradise core disciple, hindi may kakailan na kaya niyang kumatawan sa paninindigan ni Langya Paradise sa usaping ito. Natigilan ang lahat. Hindi nila akalain na ibang tao, bukod kay Ku Huaxiang, ang maglalakas loob na suportahan si Yang Kai sa oras na ito. Ang isa ay mula sa Yin Yang Cave Heaven at ang isa ay mula sa Langya Paradise. Ang isang dalawang sekta lamang ay maaaring mukhang hindi gaanong, ngunit ang momentum ay hindi patungo sa isang magandang direksyon. Sinabi na ang pangunahing Cave Heavens at Paradises ay may dalawang magkasalungat na saloobin kay Yang Kai. Ang isang panig ay nais na patayin siya ng maaga hanggat maaari habang ang kabilang panig ay nais na manalo sa kanya sa kanilang panig. Ngayon ay tila iyon nga ang nangyari. Ang mga saloobin ng mga Cave Heavens at Paradise ay malinaw na makikita dito. Ang Dao ay kalikasan at ang kalikasan ay ang puso. Binabati ni Ning Daoran ang mga Daoist na kapatid. Isang eleganteng boses ang tumunog. Kasabay nito, ang isa pang figure ay lumapag sa tabi ni Yang Kai at bahagyang yumoko habang ang isang kamay ay nasa kanyang dibdib. Gaano kasigla? Hahaha, bakit nagkukumpulan ang lahat dito? Isang malakas na tawanan ang umalangaw-ngaw, na sinundan ng isang matipunong figure na dumapo sa malapit. Mayroon siyang malaking espada na nakasabit sa kanyang likod at ang kanyang aura ay matalim at mabangis. Agad na nakuha ng lalaking ito ang atensyon ng lahat sa kanya. Siya ay napakatangkad at matipuno, halos isang ulo ang taas kaysa sa karaniwang cultivator. Mas malaki pa ang dambuhalang espada sa likod niya, tila tumutusok sa langit kahit dinadala. Madaling isipin na ang espadang ito ay may kapangyarihang hatiin ang mga bundok sa isang indayog. Itong senior brother na ito. Sumulyap si Yang Kai nang may kain na hinala. Sigurado siyang hindi pa niya nakilala ang taong ito. Nang lumitaw si Gu Pan at Ning Daoran na umalalay sa kanya, nagulat siya. Gayunpaman, ang kanilang pangangatuwiran ay naiintindihan. Nakipag-interact sila sa isa't isa sa Great Cosmological Realm, kaya masasabing nagkaroon sila ng ilang pagkakaibigan sa pagitan nila. Kaya lang, tensyonado ang sitwasyon ngayon kaya hindi niya ito mabati ng maayos. Tangulang ang naisagot niya sa mga ito. Ngunit, sino itong matangkad at matipunong lalaki? Bakit siya nakatayo sa gilid ko? Bahagyang ngumiti si Ning Daoran. Ito si Wei Bouquet ng Divine Cauldron Heaven.
Hindi mo pa yata nakikilala si Brother Wei, Brother Yang. Divine Cauldron Heaven. Agad na naunawaan ni Yang Kai. Nasaan si Senior Brother Shu? Ang imahe ng isang maliit na mataba ay pumasok sa kanyang isip. Ang Yuan Magnetic Divine Battleborn na nasa kanya ay isang bagay na pinadalisay ng maliit na mataba para sa kanya. Sinabi ni Wei Bouquet. Si Junior Brother Shu ay abala at hindi maaaring sumali sa Blood Monster Cave Heaven. Gayunpaman, bago ako umalis, sinabihan niya akong pasalamatan ka sa ngalan niya kung sakaling makilala kita sa Blood Monster Cave Heaven, Little Brother Yang. Sumagot si Yang Kai. Masyadong mabait si Senior Brother Shu. Naging madilim ang ekspresyon ni Yin Xinjiao. Wei Bouquet, bakit nakikialam ang Divine Cauldron Heaven sa bagay na ito at hindi tumutuon sa artifact refining? Sapat na ang masama na ang Divine Cauldron Heaven ay nakikialam sa bagay na ito. Hindi ako makapaniwala na kinakalaban nila tayo. Nakakahiya. Ikilim ni Wei Bouquet ang kanyang ulo sa gilid at pinitik ang kanyang ilong gamit ang isang daliri. Pag-flick ng booger sa direksyon ni Yin Xinjiao, sinabi niya. Ang Divine Cauldron Heaven lang ba ay may kakayahan sa artifact refining? Paano kung gusto kong makialam sa usaping ito? Hindi lang pinipili ng Divine Cauldron Heaven na makialam, ngunit pinipili din ng mga tao mula sa True Martial Cave Heaven na makialam. Lumingon siya sa gilid at naiinip na sumigaw. Lin Fang, nandito ka na. Bakit ka nag-aalangan na parang batang babae? Bilisan mo at lumabas ka dito. Isang gwapong lalaki na may mukha na parang jade crown ang malamig na bumantong hininga mula sa gitna ng mga tao sa di kalayuan at naglakad papunta sa direksyong ito, umungol habang naglalakad. Wei Bouquet, kung maglakas loob kang magbitiw ng isang bastos na salita muli, tatapusin ko lahat ng ngipin mo. Tawa ng tawa si Wei Bouquet. Magkakaroon ka ng pagkakataon. Dapat maghanap tayo ng oras para mag-spar ng magkasama sa susunod. Tignan natin kung sino ang kumatok kung kaninong ngipin. Malamig na bumantong hininga si Lin Fang at lumapit kay Yang Kai sa ilang hakbang. Bahagyang uminit ang puso ni Yang Kai at ikinulong ang kanyang kamao. Binabati ni Yang Kai ang mga senior brothers at senior sisters. Maraming salamat sa iyong tulong. Ang iba't ibang cave heavens at paradises ay nagsanib sanhi upang kumilos laban sa kanya. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pasasalamat na may mga taong handang tumayo para sa kanya sa sandaling ito. Ang kanilang pagpayag na pumanig sa kanya ay walang alinlangan na nagpadala ng isang nakasisilaw na senyales na ang kani-kanilang mga sekta ay gustong ipanalo siya sa kanilang panig. Magkagayunman, ang dahilan kung bakit ginawa ng kanilang mga sekta ang desisyong ito ay tiyak na nauugnay sa kanilang panghihikayat at pagsisikap. Sumulyap si Lin Fang kay Yang Kai at dumura sa pangaalipusta. Kahit ang mga babae ay kayang protektahan ka. Walang saysay para sa mga lalaki na gumawa ng mas mababa kaysa sa kanila. Anong ibig mong sabihin sa babi? Agad na nalungkot si Ku Huashang. Lin Fang, mas mabuting bantayan mo ang iyong mga salita. Lumingon si Lin Fang sa gilid at nagkunwaring kamangmangan. Sa kabilang banda, naging pangit ang mga ekspresyon ni Yin Xinjiao at ng iba pa. Noong una, mayroon lamang Ku Huashang at Gupan, ngunit ngayon ay mayroon ding Ning Daoran, Wei Bouquet, at Lin Fang. Bagamat may malaking kaibahan pa rin sa mga numero, magiging mahirap ang aktwal na pag-atake sa kanila. Bukod kay Zhang Ruoshi, na itinuturing nilang hindi gaanong mahalaga, ang iba ay magiging napakahirap pakitunguhan. Martial Peak, Kabanata 4279, Cloud-Piercing Arrow. Pagkatapos ng ilang oras na pagninilay-nilay, sa wakas ay nagsalita si Yin Xinjiao. Mga senior brothers, ang 36 na cave heavens at 72 paradises ay palaging pinagsama-sama at konektado mula pa noong sinaunang panahon. Bakit sinisira ang ating relasyon para dito? Hinihiling ko na umatras ka bilang pabor sa yin na ito. Ngumiti si Wei Bouquet. Paano kung tumanggi akong umatras? Mabangis na tugon ni Yin Xinjiao. Bagaman kayo ay mga mahuhusay na tao, mga senior brothers, kakaunti kayo sa bilang. Kung talagang napunta ito sa isang away, sigurado ka bang mapoprotektahan mo ang bastos na iyon na may apelyidong Yang? Bahagyang kumunot ang noo ni Wei Bouquet. Bilang isa sa mga core na disipulo ng Divine Cauldron Heaven, hindi siya natakot sa mga taong ito, ngunit kung ito ay talagang dumating sa isang labanan, kailangan lang ng kalaban na panig na magpadala ng isang tao para maging abala siya. Ang parehong gaganapin totoo para sa iba. Masasabing kakailanganin lamang ng kalabang partido na magpadala ng isang maliit na grupo ng mga tao upang makagambala sa kanila habang ang iba ay patuloy na kinubkob si Yang Kai. Kahit na napakalakas ni Yang Kai, mahihirapan siyang makaligtas sa kalamidad na ito. Ang pinakamagandang kinalabasan sa ngayon ay kung makakatakas siya kaagad. Ngunit, lumingon siya para tingnan si Yang Kai at nakitang kalmado na ang huli.
Sa kabila ng panonood ng napakaraming mahuhusay na talento ng parehong henerasyon, hindi nagpakita ng kahit katiting na takot si Yang Kai. Wala siyang balak tumakas, tunay na kahanga-hanga. Nabalitaan ni Wei Buke ang tungkol kay Yang Kai mula kay Shuzin, kaya alam niyang napakalakas niya. Kaya lang, hindi pa niya nakitang kumikilos si Yang Kai. Hindi siya naniniwala na kayang baguhin ni Yang Kai ang kasalukuyang sitwasyon ng mag-isa. Kung away ang usapan, natatakot akong magwawakas ang mga bagay para kay Yang Kai. Gusto mong makipagkompetensya sa mga numero. Isang galit na galit ang umalangaw-ngaw. Sa tingin mo ba walang tao mula sa first in ang nandito? Kasunod ng paglitaw ng boses na iyon, isang chubby fatty ang tumakbo mula sa malayo. May hawak siyang kitchen knife at isang apron na nakatali sa kanyang baywang. Ang apron ay natatakpan ng mantsa ng mantika at ang salitang butcher ay nakasulat sa malalaking letter sa kabuuan nito. Para siyang chef na kagagaling lang sa kusina, at talagang walang iba kundi ang chef. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Hindi ako makapaniwala na nandito rin si chef. Agresibong sumugod si chef, gumagalaw ang mga taba sa kanyang mukha sa bawat galaw niya habang sumisigaw. Huwag kang mag-alala, brat. Tingnan mo lang kung ano ang kaya kong gawin. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng palaso sa langit. Isang matalim na tunog ang pumasok sa kanilang mga tainga. Malakas siyang sumigaw. Isang palasong tumatagos sa ulap, na tumatawag sa 1,000 hukbo. Hindi siya nagpatawag ng libu-libong tropa syempre. Magkagayunman, ang accountant, silang Ching Shan, at ang iba pa ay mabilis na lumitaw sa likuran niya. Noong unang lumitaw ang mga pasukan sa Blood Monster Cave Heaven, ninakaw ni Yang Kai ang marami sa mga pasukan ng Zuan Yuan Cave Heaven at ipinadala ang kanyang mga nasasakupan sa Blood Monster Cave Heaven sa halip. Matapos makapasok si Yang Kai sa Blood Monster Cave Heaven, nakipaghiwalay siya sa iba pa sa kanila. Ang mga taong nagtipon sa lugar na ito ay hindi marami. Nasa 10 lang sila. Ang isa pang 10 o higit pa ay wala nang makita. Malamang wala sila sa paligid. Ang Blood Monster Cave Heaven ay sumasakop sa isang malawak na lugar. Hindi lahat ay maglalakbay sa direksyon na ito. Ang accountant ay sumulyap ng patagilid kay Yang Kai sa pamamagitan ng kanyang tatsulok na mga mata at mamulong sa kanyang paghinga. Brat, bakit kailangan mong gumawa ng gulo saan ka man pumunta? Sinabi ni Yang Kai. Hindi naman sa mahilig akong manggulo. Sa kabaligtaran, ang gulo ay gustong kumakatok sa aking pintuan. Ano ang magagawa ko? Pinag-isipan ng mabuti ng accountant ang mga salitang iyon at tumango. Hindi kita masisisi dyan. Brother Yang, ikaw ba yan? Nagkataon lang. Isang nakakagulat na boses ang umalangaw-ngaw. Kaagad pagkatapos nito, isang tao ang lumabas mula sa karamihan. Sinundan siya ng isang malaking grupo na humigit kumulang 40 o 50 tao. Brother Ding, nagtatakang bulalas ni Yang Kai. Ang taong sumulpat sa kung saan ay si Ding Yi. May malalim na impresyon si Yang Kai sa taong ito. Bumalik sa Great Cosmological Realm, si Ding Yi ay nagtatag ng isang organisasyon na kilala bilang Emperor Heaven at kumuha ng malaking batch ng mga subordinate. Naglakbay siya ng husto sa Great Cosmological Realm at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Nang magsara ang Great Cosmological Realm, karamihan sa Emperor Heaven ay nagkalat sa paligid. Maliit na bilang lamang ng mga tao ang nanatiling nagkakaisa sa paligid ni Ding Yi. Hindi nakakagulat na makilala sina Kou Huashang, Gu Pan, at ang iba pa rito. Ang Blood Monster Cave Heaven ay isang mahalagang kaganapan pagkatapos ng lahat. Ito ay ibinigay na ang Cave Heavens at Paradises ay papasukin din ang kanilang mga disipulo. Iyon ay sinabi, medyo nakakagulat para kay Ding Yi na pumasok sa lugar na ito. Siya ay nasa half-step Heaven Opening Realm lamang. Paano niya nagawang mang-agaw ng pasukan? Hindi pa banggitin na ang daming sumusunod sa likod niya. Maraming taon na mula nang huli tayong magkita, Brother Yang. Ayos lang ba? Humagalpak ng tawa si Ding Yi. Ang kanyang tindig ay mayabang, halos parang hindi siya naabala ng lahat ng mga disipulo mula sa mga pangunahing sekta sa kabilang panig. Ngumiti si Yang Kai. Brother Ding, ang iyong tindig ay kahanga-hanga gaya ng dati. Galit na galit si Yin Xinjiao habang umuungal. Saan nanggaling ang mga basurang ito? Ang lakas ng loob nilang lumabas dito at ipahiya ang sarili nila. Mawala ka. Hindi ka panipaniwalang nagalit siya sa biglang pagsulpot ni Gu Pan, Ning Daoran, Wei Buke, at ng iba pa bilang suporta kay Yang Kai. Sa kasamaang palad, wala siyang magagawa dahil magkatulad ang kanilang mga lakas at katayuan. Sa kabilang banda, masasabi niya sa isang sulyap na si Ding Yi ay walang gaanong background. Maglakas loob ba sila na makialam sa usaping ito? Hindi niya alam ang lugar niya. Habang pumutok, nagtaas ng kamay si Yin Xinjiao at nag-shoot ng stream ng liwanag sa direksyon ni Ding Yi. Kahit na ito ay isang casual na suntok, ang kanyang lakas ay pambihira.
Ang kapangyarihan sa likod ng daloy ng liwanag na ito ay talagang nakakabigla at ang lahat ng mga tao na nagtipon sa paligid ng mga taluktok ng bundok sa paligid ay natakot sa nakita, lihim na iniisip sa kanilang sarili. Tulad ng inaasahan sa isang core disciple mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Mahihirapan silang ipagtanggol ang kanilang sarili kahit na ito ay isang casual na suntok. Sa lahat ng cultivator na naruroon, 70% ang papatayin sa loob ng 10 galaw kung lalabanan nila si Yin Xinjiao ng one-on-one. Ang kanyang pag-atake ay inilaan din bilang isang babala sa iba, baka dumami muli ang mga tao, na lumikha ng isang walang katapusang ikot. Si Ding Yi, gayunpaman, ay humagalpak ng tawa. Itinaas ang kanyang kamay sa hangin, tinawag niya ang isang talam. Nagtataka lang ako tungkol sa mga kakayahan ng isang disipulo sa Cave Heaven. Bumaba ang kanyang talam. Ang mga apoy na nakabalot sa talam ay tumangay pataas at nag-transform sa isang daloy ng liwanag na madaling pumutol sa pag-atake ni Yin Xinjiao. Nagulat ang mga alagad ng iba't ibang Cave Heavens at Paradise sa nakita. Una nilang inakala na ang pag-atake ni Yin Xinjiao ay magiging sanhi ng pagkataranta ni Ding Yi, kahit na hindi nito mapatay ang huli. Sino ang makakaalam na ang kabilang partido ay napakalakas? Madaling napigilan ni Ding Yi ang pag-atake ni Yin Xinjiao, ngunit hindi lang iyon. Matapos sirain ang daloy ng liwanag na iyon, ang talom ng apoy ni Ding Yi ay hindi tumigil sa pag-indayog at sumigaw siya ng malakas. Ang pagtanggap at hindi pagbabalik ng pabor ay hindi magalang. Hoy ikaw, kunin mo ito. Isang blade light na may halong apoy ang bumagsak patungo kay Yin Xinjiao. Malamig na bamantong hininga si Yin Xinjiao. Nagpapatawag ng longsword, nagpalabas siya ng hindi mabilang na anino ng espada upang salubungin ang pag-atake. Ang apoy ay kumikislap at ang mga anino ng espada ay nalipol. Biglang namutla si Yin Xinjiao habang sumisigaw. 7th grade fire element power. Mula pa lang nitong palitan ng suntok ay napansin na niya agad na may mali. Maaaring magpakawala ang taong ito ng 7th grade fire element power. Hindi nakakagulat na napigilan niya ang pag-atake ko. Sa desperasyon, agad na hinatak ni Yin Xinjiao ang power sa kanyang dowsil. Isang makapal na alon ng singaw ng tubig ang kumalat at bumalot sa kanyang buong katawan. Hindi pa niya na-condensed ang isang 7th grade element, kaya ang tanging magagawa niya sa ngayon ay gumamit ng tubig para sugpuin ang apoy. Hong! Sa sandaling nagbanggaan ang tubig at apoy, dumaing si Yin Xinjiao at isang ulap ng singaw ang sumabog sa lahat ng direksyon. Nang kumalat ang ulap, nagulat ang lahat. Bagamat maayos at hindi nasaktan si Yin Xinjiao, ang kanyang hitsura ay magulo. Gulat na napatingin ang lahat kay Ding Yi, iniisip kung saan nanggaling ang freak na ito. Hindi sila makapaniwalang natalo niya si Yin Xinjiao. Tanging siyang kailang ang nakakaalam na si Ding Yi ay maaaring magpakawala ng 7th grade fire element power dahil siya ang pinili ni Bifang na maging isang tagapagdala sa Great Cosmological. Pinilit siya ni Bifang na i-condense ang 7th grade fire element power upang madagdagan ang kanyang lakas. Malaki ang epekto ng discarding ito sa kinabukasan ni Ding Yi dahil mapipilitin siyang makatiis sa 7th grade fire element power kapag umabant siya sa Heaven Opening Realm sa hinaharap. Kung hindi siya makakaligtas sa epekto, kung gayon ang kanyang hinaharap ay magiging madilim. Ngayon pa lang, namula ang mukha ni Ding Yi matapos gamitin ang apoy ni Bifang at ang buong katawan niya ay umuusok sa init. Gayunpaman, nagkunwaring kalmado siya, ipinatong ang kanyang talon sa kanyang balikat habang malakas niyang ipinahayag. Ang mga disipulo ng Cave Heaven ay hindi espesyal kung tutuusin. Natahimik si Yin Xinjiao. Kung talagang napunta ito sa isang away, hindi niya magiging kalaban si Ding Yi. Malinaw na hindi magagamit ni Ding Yi ang apoy ni Bifang ng maraming beses, kaya kailangan lang niyang harangan ang 7th grade fire element power ng isang beses o 2 beses upang tumayo sa isang hindi magagapi na posisyon. Magiging madaling tagumpay kapag hindi magamit ni Ding Yi ang kapangyarihang iyon. Kaya lang wala siyang alam tungkol kay Ding Yi. Siya ba ang disipulo ng ilang hindi kilalang old monster? Kung hindi, paano niya magagawang magpakawala ng 7th grade fire element power? Siya ay nagtanong sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Ano ang iyong pangalan, kamahalan? Humagalpak ng tawa si Ding Yi. Tinanggap mo ba akong tanga? Isa kang disipulong Cave Heaven. Kung sasabihin ko sa iyo ang aking pangalan, hindi mo ba maaalala ang aking pangalan at susundan mo ako para sa paghihiganti sa hinaharap? Di ko sasabihin sa iyo. Hindi ko sasabihin sa iyo kahit bugbugin mo ako hanggang mamatay. Ang tila hindi niya namalayan ay maaalala ni Yin Xinjiao ang kanyang hitsura kahit na hindi niya alam ang kanyang pangalan. Dinala ni Ding Yi ang kanyang mga tauhan bilang mga reinforcement, at bilangin silang Qing Shan at ang iba pa, ang mga numero sa panig ni Yang Kai ay halos katumbas ng kalaban ngayon. Gayunpaman, pantay lamang ang kanilang mga bilang.
Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa mga tuntunin ng kalidad. Ang mga core na disipulo at legacy na disipulo ng iba't ibang cave heavens at paradises ay sagana sa magkasalungat na panig, at kahit na ang pinakamahina sa kanila ay ang mga inner disciples na nag-condense ng 5th grade elements. Sa kabaligtaran, bukod kina Gupan, Ning Daoran, Wei Buke, Lin Feng, Ku Huashang, Ding Yi, chef, at accountant, hindi marami ang nag-condense ng 5th grade o mas mataas na elemento sa panig ni Yang Kai. Ang mga tao mula sa Emperor Heaven ay higit na magkakahalong grupo. Hindi natatakot si Yang Kai sa sinuman sa one-on-one fight, ngunit nagkaroon ng problema ngayon. Hanggat si Yin Xinjiao at ang iba pa ay may mga token ng pagkakakilanlan sa kanila, hindi niya sila maaaring patayin maliban kung handa siyang mamatay kasama nila. Sa kasalukuyan, maaari lamang niyang masaktan ang mga ito. Ngunit, ano ang punto ng paggawa nito? Iyon ang dahilan kung bakit mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo kung talagang napunta ito sa isang laban. Nakakatense ang eksena. Ang pag-atake ni Ding Yi ay labis na natakot kay Yin Xinjiao at sa iba pa. Kung hindi sila aatake, natural na hindi rin sisalaki si Yang Kai at ang iba pa. Kaya ang sitwasyon ay nahulog sa isang pagkapatas. Tapos ka na bang manggulo? Kung tapos ka na, pagkatapos ay tumahimik kayo. Ang bawat isa ay patuloy na nagsisigawan. Sobrang ingay. Bigla na lang, may masayang naglakad mula sa paanan ng burol habang nasa likod ang mga kamay. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay lubhang nagbago. Sa pagre-react na parang nahaharap siya sa isang malaking kaaway, inihanda niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan para umatake anumang oras at mataimtim na itinoon ang lahat ng kanyang atensyon sa bagong dating na ito. Mayroon lamang isang tao sa buong Blood Monster Cave Heaven na itinuturing niyang isang mabigat na kaaway, ang Black Crow Divine Monarch, na nabuhay muli sa pamamagitan ng pag-aari. Hindi kailanman inisip ni Yang Kai ang sinuman, kahit sa ang Cave Heaven o Paraiso sila kabilang. Katulad nito, naging seryoso ang ekspresyon ni Ku Huashang. Sa kabilang banda, pinaikit ni Pei Wenzuan ang kanyang mga mata at hindi halatang umatras ng ilang hakbang. Siya ay nagdusa ng husto sa mga kamay ng Black Crow Divine Monarch dati. Bilang karagdagan, ang kanyang identity token ay nawasak. Kung muling aatakihin siya ng Black Crow Divine Monarch, wala siyang kapangyarihang lumaban, kaya nang marinig ang boses ni Black Crow Divine Monarch, agad niyang sinimula na isaalang-alang kung dapat ba siyang tumakas. Ngayon sino ka ba? Maglakas loob ka bang magsalita ng mayabang? Wala nang mailabas si Yin Xinjiao ang galit sa kanyang puso. Nang malapit na niyang haharapin si Yang Kai, sunod-sunod na sumulpat ang iba't ibang tao upang humadlang sa kanya. Ang biglaang pagsulpot ni Ding Yi ay naging dahilan din ng pagkahulog niya sa ganoong gulo, na wala ng malaking mukha. At ngayon, isa pang hindi kilalang tao ang lumitaw. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay nagpagalit sa kanya ng hindi kapanipaniwala. Pakiramdam niya ay nakatingin sa kanya ang buong mundo. Martial Peak, Kabanata 4280. Blood Monster Divine Palace. Si Yin Xinjiao ay hindi pa nakakapunta sa Blood Lake, kaya hindi niya alam ang tungkol sa Black Crow Divine Monarch o ang lakas ng huli. Kahit na alam ni Pei Wenzuan, hindi niya inisip na babalaan si Yin Xinjiao sa ilang kadahilanan. Malamang, pinaglalaroan niya ang kanyang utak at nag-iisip ng mga paraan para protektahan ang kanyang sarili. Lumapit ang isang cultivator kay Yin Xinjiao at may ibinulong sa kanyang tainga, na naging sanhi ng pagkislap ng maningning na layunin sa mga mata ni Yin Xinjiao. Isang disipulo ng Great Thousand Bloodland. Gaano kalakas ang loob ng isang alagad ng isang walang kabuluhang puwersa ng second class na magbigkas ng mga mayayabang na salita sa lugar na ito? Mawala. Ang Black Crow Divine Monarch ay nagmamay-ari ng katawan ni Zhou Yi mula sa Great Thousand Bloodland. Halata na ang taong bamulong sa tenga ni Yin Xinjiao kanina ay nakilala ang hitsura ng una. Lumingon si Black Crow Divine Monarch sa direksyong iyon at ngumiti ng makahulugan. Ano ang sinabi mo, bata? Subukan mong ulitin ang mga salitang iyon. Lalong nagalit si Yin Xinjiao at sumimango. Kung mangangahas kang kumilos muli ng walang galang, kukunin ko ang buhay mong aso ka. Paulit-ulit na tumango ang Black Crow Divine Monarch. Maraming taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang monarch na ito sa mundo. Hindi ko alam na napakatapang ng mga kabataan ngayon. Habang tumatawa sa sarili, itinaas niya ang isang kamay at itinuro ang direksyon ni Yin Xinjiao. Si Yin Xinjiao ay orihinal na hindi masyadong inisip ang Black Crow Divine Monarch dahil sa kanyang mga mata, ang kabilang partido ay isang disipulo lamang mula sa isang second-class Great Force. Hindi na niya kailangang pansinin ang kabilang partido. Kahit napatayin niya ang kabilang partido dito dahil sa inis sa kanya, ang Great Thousand Bloodland ay hindi maglalakas loob na magreklamo.
Gayunpaman, biglang naramdaman ni Yin Xinjiao na may mali nang itinuro siya ng Black Crow Divine Monarch at biglang bumalot sa kanya ang nakakasuffocate na aura ng kamatayan. Isang maliit na crimson point of light ang lumitaw sa paningin ni Yin Xinjiao at mabilis na lumaki sa kanyang harapan. Tinakpan nito ang kanyang paningin at binaha ang iba pa niyang sentido. Bago niya napagtanto ang nangyayari, bigla niyang narinig ang tunog ng pagkabasag mula sa kanyang baywang. Ang identity token na nakasabit sa kanyang sinturon ay biglang gumuho at naging alikabok. Sa gitna ng ulap ng alikabok, isang daloy ng liwanag ang bumungad at humampas patungo sa pulang-pula na liwanag. Naputol ang pulang liwanag, ngunit hindi nawala ang momentum ng daloy ng liwanag at bumagsak patungo sa Black Crow Divine Monarch. Ang Black Crow Divine Monarch ay nagdusa ng husto dahil sa isang katulad na insidente noon. Bumalik sa palasyo sa gitna ng lawa, nahati siya sa dalawa ng identity token ni Pei Wenzuan, kaya paano siya hindi handa ngayon? Matapos ilabas ang kanyang pag-atake, bahagyang nagsimula ang Black Crow Divine Monarch at lumutang paatras. Sabay iwan niya ng anino ng dugo na kamukhang kamukha niya sa kinatatayuan niya kanina. Ang anino ng dugo ay halos parang soul clone, walang pinagkaiba ang aura nito sa kanya. Ang daloy ng liwanag na iyon ay bumagsak sa anino ng dugo at ito ay bumagsak sa isang malakas na pagsabog, na naging isang pulang-pula na pool. Ang baho ng dugo ay tumagos sa hangin. Matapos laslasin ang anino ng dugo na ito, ang daloy ng liwanag ay nawala. Natahimik ang buong lugar. Tanging sina Yang Kai, Pei Wenzuan, at Ku Huaxiang lamang ang nakahanda para sa sitwasyong ito. Lahat ng natitirang mga tao ay nakatingin kay Black Crow Divine Monarch sa gulat, anuman ang sect na pinanggalingan nila. Puno ng takot ang kanilang mga mata. Si Yin Xinjiao ay kasing putla rin ng isang piraso ng papel. Kahit ngayon, siya ay ganap na walang alam sa sitwasyon. Ang alam lang niya ay na-activate na ang identity token na ginawa ng kanyang master para sa kanya at na-activate na ang kanyang protective charm. Ang identity token na dala niya ay automatikong mag-a-activate sa mga oras na nasa panganib ang kanyang buhay. Sa madaling salita, siya ay magiging isang bangkay sa ngayon kung hindi para sa proteksyon ng daloy ng liwanag na iyon. Anong nangyari? Ang kanyang mga iniisip ay nasa lahat ng ako. Ganyan na ba kawalanjiya ang lahat ng mga disipulo ng Cave Heaven at Paradise ngayon? Ang boring. Umiling ang Black Crow Divine Monarch. Sinubukan niyang patayin si Pei Wenzuan noon ngunit nabigo siya, at ngayon, nabigo na naman siyang patayin si Yin Xinjiao. Ang lahat ay dahil ang kanyang mga pag-atake ay na-block ng divine ability na inilabas ng kanilang identity token. Lumingon siya upang tumingin kay Yang Kai nang nakangiti. Ang mga batang ito ay mas mahina kaysa sa iyo. Napakaraming mahuhusay na kabataan ang naroroon, ngunit ang tanging taong interesado sa kanya ay si Yang Kai. Tanging si Yang Kai lamang ang may kakayahang aktwal na makipaglaban sa kanya at makaligtas sa kabila ng paghabol sa mahigit 10,000 kilometro. Malamig na ngumuso si Yang Kai bilang tugon. Sino ka? Hindi na nang ahas si Yin Xinjiao na maliitin ang Black Crow Divine Monarch. Ang isang tao na halos pumatay sa kanya sa isang galaw ay hindi maaaring pinangalagaan ng Great Thousand Bloodland. Kahit na ang pagpapakita ni Ding Yi ay nagulat sa kanya, ito ay hindi gaanong nakakatakot at nakakagulat tulad ng naranasan niya ilang sandali lamang ang nakalipas. Noong una ay naisip niya na ang Blood Monster Cave Heaven ay kung saan niya maipapakita ang kanyang mga talento at sumikat. Sino ang makakaalam na ang bawat taong nakilala niya sa lugar na ito ay magiging mas malakas kaysa sa huli. Lumingon si Black Crow Divine Monarch kay Pei Wenzuan at ngumisi. Sino ang monarch na ito? Bakit hindi mo tanungin ang kasama mo? Kung ibang tao ang magsasalita ng ganoong mga salita, hindi sila mahihirapan, ngunit pagkatapos ng kanyang maliit na pagpapakita, tiyak na may ganoong kapital ang Black Crow Divine Monarch. Lahat ng tao maliban sa iilan ay napatingin kay Pei Wenzuan. Si Pei Wenzuan ay nakatayo ng napakalayo ngayon, na ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay handang umatake anumang oras. Siya ay may poster rin ng pagtakas sa unang senyales ng isang bagay na nangyayaring mali. Nang tumingin si Black Crow Divine Monarch sa kanyang direksyon, nanikip ang kanyang puso sa takot at muntik na siyang tumakas. Sa kanyang pagtataka, nakangiting tiniyak ni Black Crow Divine Monarch sa kanya, huwag kang mag-alala. Hindi kita sasalakayin dahil kaya mong marating ang lugar na ito. Hindi alam ni Pei Wenzuan kung paniniwalaan ang mga salitang iyon o hindi. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi siya makakatakas kung ang Black Crow Divine Monarch ay lumitaw dito na may intensyon na talagang patayin siya. Nang makarating sa conclusion na ito, siya ay lubos na nakahinga at mabilis na sinabi. Ito ang Black Crow Divine Monarch. Divine Monarch. Ang lahat ay labis na namangha na halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga pandinig. Mula noong sinaunang panahon,
Ang tanging may mga kwalipikasyon para tawagin ang kanilang sarili na Divine Monarch, ay high-grade Heaven Opening Realm Masters. Hindi nakapasok ang Heaven Opening Realm Masters sa Blood Monster Cave Heaven, kaya paano magkakaroon ng high-grade Heaven Opening Realm Master sa lugar na ito? At saka, hindi pa nila narinig ang pangalang Black Crow Divine Monarch, dati. Ipinaliwanag ni Pei Wenzuan. Ang Divine Monarch ay nakulong sa lugar na ito ng Blood Monster Divine Monarch, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi namatay. Kamakailan ay inari niya si Zhou Yi ng Great Thousand Bloodland at nabuhay muli. Naramdaman ng lahat na manhid ang kanilang mga anit sa takot habang si Baliang ay sumigaw sa takot. Iyan ba ang katotohanan? Mataimtim na tumango si Pei Wenzuan bilang tugon. Walang nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Total na saksihan nila ng sarili nilang mga mata ang nangyari dati. Bukod sa isang Divine Monarch na nagmamay-ari ng isang tao at muling nabubuhay, walang sino man ang maaaring magkaroon ng lakas na halos patayin si Yin Xinjiao sa isang galaw. Sa isang iglap, hindi lang ang Cave Heaven at Paradise Disciples ang tumingin kay Black Crow Divine Monarch ng maingat. Maging ang mga taong nakatayo sa paligid ni Yang Kai ay naging balisa at hindi mapalagay. Sa ikinilos ni Black Crow Divine Monarch kanina, halatang hindi siya mahabagin na tao. Malaki ang posibilidad na siya ay napapailalim sa pagbabago ng mood at nakapatay ng iba ng basta-basta. Kung ang isang taong tulad niya ay natupok ng bloodlust, walang sino man sa lugar na ito ang makakapidyo sa kanya. Huwag kang masyadong kabahan. Sa kabilang banda, ang Black Crow Divine Monarch ay masayang nakangiti. Ang monarch na ito ay hindi gumugol ng labis na pagsisikap na tipunin kayong lahat sa lugar na ito para lang patayin kayo. Pinatipon mo kaming lahat sa lugar na ito. Nagsalubong ang kilay ni Yang Kai. Siyempre, itinagilid ng Black Crow Divine Monarch ang kanyang ulo. Kung hindi dahil sa monarch na ito, sa tingin mo ba ay nakarating kayong lahat dito ng ligtas? Ako ang nag-alis ng lahat ng panganib at hadlang sa daan para sa iyo. Hindi nag-alinlangan si Yang Kai sa mga salitang iyon. Ang kanyang paglalakbay dito ay tiyak na napaka-smooth. Sa lohikal na pagsasalita, hindi dapat naging posible iyon. Hanggang sa sandaling ito nalaman niyang inalis ni Black Crow Divine Monarch ang lahat ng panganib at balakid sa daan. Hindi katakataka na napakaraming tao ang dumating dito kahit na walang sino man ang nakarating sa kailaliman ng Blood Monster Cave Heaven pagkatapos ng maraming taon. May tanong itong si Junior. Biglang nagsalita si Ding Yi. Magsalita ka. Lumingon sa kanya si Black Crow Divine Monarch. Ginoong Divine Monarch, tahimik sana kayong nag-cultivate pagkatapos magkaroon ng isang tao at mabuhay muli. Bakit kailangan mong tipunin kaming lahat dito? Ano ang iyong intensyon, Ginoong Divine Monarch? Ang tanong na ito ay tumama sa kuko sa ulo. Gustong malaman ng lahat ang sagot. Marahan na tumawa si Black Crow Divine Monarch, na tila ba insidious siya. Siyempre, para ito sa Blood Monster Divine Palace. Bakit pa magpupursage ang monarch na ito para tipunin kayong lahat dito? Ang Blood Monster Divine Pass. Sunod-sunod na tandang ang umalangaw-ngaw. Ang mga mata ng lahat ay nagliliyab sa pagkasabik. Matagal nang sinabi na ang Blood Monster Divine Palace ay matatagpuan sa kailaliman ng Blood Monster Cave Heaven, kung saan nakatago ang mana at legacy ng Blood Monster Divine Monarch. Ang sino mang makakahanap ng Blood Monster Divine Palace at makapasa sa iba't ibang pagsubok ng Blood Monster Divine Monarch ay maaaring magmana ng lahat sa loob ng Blood Monster Cave Heaven. Gayunpaman, ang mga alingawngaw ay mga alingawngaw lamang. Walang sino man ang nakumpirma ang mga alingawngaw na ito. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nakatagpo ng Blood Monster Divine Palace sa buong taon, kaya paano may verify ang mga chismis na ito? Magkagayunman, binanggit ng Black Crow Divine Monarch ang Blood Monster Divine Palace. Talaga bang umiiral ang Blood Monster Divine Palace? Hindi mo naman kami sinusubukang dayin, di ba? Tinitigan niyang kay si Black Crow Divine Monarch na may kain na hinala. Tumawa ang Black Crow Divine Monarch. Siyempre, umiiral ang Blood Monster Divine Palace. Wala akong pakialam na sabihin sa'yo. Nasa harap mo mismo ang Blood Monster Divine Palace. Sa mismong bundok na lambak na ito. Habang nagsasalita, inabot niya at itinuro pababa. Tumingin sila sa ibaba ngunit hindi nakita ang Blood Monster Divine Palace kahit saan. Ang lambak ng bundok ay maaaring maging lantian at malago na may magagandang tanawin, ngunit walang anumang palatandaan ng isang palasyo. Mahinahong ipinaliwanag ni Black Crow Divine Monarch. Hanggat hindi masira ang hadlang, hindi magpapakita ang palasyo. Kung gusto mong mahanap ang Blood Monster Divine Palace, kailangan mo munang sirain ang hadlang. Mabilis na nagtanong si Yang Kai. Ano ang kinalaman niyan sa pagtitipon mo kaming lahat sa lugar na ito? Ngumisi si Black Crow Divine Monarch. Kung ang monarch na ito ay may buong lakas. Hindi, sa 10% lang ng lakas na taglay ko noon, hindi magiging problema ang pagsira sa hadlang na iyon.
Sa kasamaang palad, nakita mo rin ang kasalukuyang sitwasyon ng monarch na ito. Ang lakas na maaari kong gamitin sa kasalukuyan ay napakalimitado. Bagamat alam ko ang mga sikreto sa likod ng hadlang, hindi sapat ang lakas ko para basagin ko ito ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong ng maraming tao. Nang marinig ang mga salitang iyon, naunawaan ng lahat ang sitwasyon. Sa wakas ay alam na nila kung bakit ang Black Crow Divine Monarch ay nagtipon ng napakaraming tao sa lugar na ito. Hindi bihira na makakita ng mga hadlang na tulad nito na nangangailangan ng magkasanib na pagsisikap ng maraming tao upang sirain. Sa makatwid, walang kakaiba sa kanyang mga salita. May isa pang bagay, medyo naging solemn na ang ekspresyon ng Black Crow Divine Monarch. Marahil may monster beast na nagpoprotekta sa palasyo, at kung tama ang hula ng monarch na ito, isa itong 7th grade monster beast. 7th grade. Nagulat ang lahat. Lahat sila ay nakapatay ng ilang monster beast sa kanilang paglalakbay, kaya bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng magaspang na ideya sa lakas ng mga monster beast na ito. Ang 5th grade monster beast ay halos katumbas ng half-step heaven opening realm master. Sa kabilang banda, ang 6th grade monster beast ay kasing lakas ng low-grade heaven opening realm master kahit papaano. Hindi ba iyon nangangahulugan na ang isang 7th grade monster beast ay maaaring gumamit ng lakas ng isang mid-grade heaven opening realm master? Sino sa lahat ng taong naruroon ang makakalaban sa gayong monster beast? Kahit ang Black Crow Divine Monarch mismo ay hindi maaaring manalo laban dito sa kanyang kasalukuyang estado. Hindi mo matukoy ang pagkakaroon ng monster beast dahil ito ay natutulog sa ngayon. Gayunpaman, ito ay madyay gising kapag sinimulan na nating sirain ang hadlang. Kaya naman hindi lang kailangan ng monarch na ito ang ilang tao para tulungan siyang masira ang hadlang. Kailangan ko rin ng ilang tao na tutulong sa pagtatuboy sa 7th grade monster beast. Baliw ka ba? Pabirong tanong ni Yang Kai. Siya ay nagkaroon na ng malubhang kahinaan sa kanyang nakaraang pakikipaglaban sa Golden Gorilla King sa Abundance City. Ang Golden Gorilla King ay nasa tuktok lamang ng 6th grade, hindi banggitin na siya ay nasugatan ng husto sa oras na iyon. Kung ang Golden Gorilla King ay napakalakas na, gaano kalakas ang isang 7th grade monster beast? Sa kanilang kasalukuyang lakas, ang pakikipagkita sa isang 7th grade monster beast ay walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan.